Sa nakaraang episode ng ating Pangasinan Uncut Adventure, malayo na nga yung biniyahe natin mula Cavite. Marami na rin tayo naging adventure. Sa episode na ito ay pupuntahan naman natin yung ilog na malapit sa Maliko. Pwedeng-pwede nyo itong pasyalat kung galing kayo ng Maliko. Kaya naman tara, samahan nyo ako sa episode 6 ng ating Pangasinan Uncut Adventure. Okay, mula dito sa Michelle Mantak, silipin naman natin yung Puyo River. Kung saan pwede kayong maligo. Wow, sarap. Time check natin, 11:56. So makakarating tayo dyan sa Puyo River ay 12:46. So chill ride lang natin to. Grabe yung view dito. Oh. Woo! Ito na yung pababa ng Maliko. Pupunta tayo sa Puyo River. Puyo River. Malamang madaming tao dun. Grabe yung view dito sa Maliko. Sobrang ano niya, scenic. Kahit paano, na-complete naman natin yung mga balak natin puntahan dito. Next time magkakamp ako dito. Tapos pupuntahan natin yung iba't ibang mga pasyalan dito. On the way na tayo sa Puyo River. Doon pwede rin mag-overnight sa Puyaw. Pero ako hindi na ako mag-overnight doon. Dahil kailangan ko na umuwi. Kasi pag ako nag-ride ng ganito, dapat 2 days lang. Yung pangalawang araw ay pauwi na ako. So ito na yun. Pabalik na tayo ng Cavite. Pero dadaan muna tayo ng Puyo River. Siguro yun yung ipapalit natin sa Dinggalan. Kasi imagine ko magdidinggalan pa tayo ngayon, no? Today. O di dating natin doon hapon. Wala na, gabi na. So dito may mga CR din. Pwede kayo mag CR. Tapos doon yung falls, yung mini falls, na pwede nyo silipin. Na 20 pesos lang naman yung entrance. May nag-celebrate ng birthday doon nung sa last episode ko, may nag-celebrate ng birthday dyan na magkakatropa, mga nakamotor. Ayan dito. Etong Rocky Falls. Entrance 20 pesos. Ayun dun. Mukhang tapos na sila. Kalibong Rocky Falls. Medyo challenging lang ipaakyat, pero hindi naman ganun kataas yan. Tingnan nyo yung no. Oh. Grabe. Madami nakasulat dun, no. Sa batong yun. So itong ginagawa ko na pag-ride ng ganito, siguro na rin to, training na rin to. Para pag nagliteral na long ride, yung mismong malayo na, yung North Loop na talaga. Kasi yung North Loop talagang kailangan natin pagandaan yun. Ang dami kong pupuntahan dun. Laspag ako nun. Tsaka na ako magna-North Loop kapag kampante na ako, may budget talaga ako. Sabihin natin may hawak na ako na sabihin natin 30k, may hawak akong 30k na malinis na yun, wala na akong iisipin pang
para sa anak ko, resistensya sa anak ko. So, doon tayo galing pala sa taas. Doon. Layo. So, pag may hawak kong ganung halaga, siguro pwede na ako mag North Loop. Kasi ang pumipigil lang naman sa akin sa pag North Loop, ano eh, budget eh. Ito na yung trabaho talaga natin eh. Budget lang talaga. Kasi pag nag North Loop tayo, hindi sa lahat ng oras makakahanap tayo ng camping spot eh. Dadalhin ko pa rin naman yung tent ko. Pero hindi sa lahat ng oras ay magka-camping ano tayo. May mga area na walang camping spot pero may transient. May mga area na matubig dito. Ingat kayo pag bubaba. So yun ang gagawin natin doon. Siguro mga 30k, kampante na ako nun. May mga North Loop ko na yon. Baka sabihin naman ng iba, masyadong malaki yung 30k. Masyadong malaki. Punahin na natin to. Sige. Sinabi ko na 30k kasi hindi sa lahat ng oras makakapag-camping tayo dun. Although ako yung tipo ng na tao na matipid talaga. Pero kumbaga yun na yung pinakakampante na ako eh. Na magtatagal ako. Alam niyo kung bakit 30k? Kasi yung iba iniisip, yung iba kasi nilulup ano lang eh. Nag-North Loop yung iba, dire-diretso lang. 2 days, 3 days, dire-diretsong loop. Tapos side trip lang ng konti. Ako hindi. Daming tao dito. Diyan dapat ako magka-camp kahapon. Kundi ako nag-camp sa Estanza Beach. Daming tao. So hindi ako maglulup ng norte ng 3 araw lang. Guess what? Mahigit 1 linggo akong ilulup. 1 linggo akong ilulup yun. Dahil madami akong dadaan ng side trip dun. Kaya yung 30k na yun is I think okay na. Diyon na ako dun. Baka mga kalahating buwan ilup ko yun. Isa pa pala sa problema ko, masyadong mali yung gulong ko pala. Narinig ko yung pag umapreno ko, sumasabit eh. So, pag nagloop ako, higit mga 2 weeks. 2 weeks North Loop. Madami akong dadaanan. Lalo sa bandang Isabela. Madami akong gustong puntahan dyan. Hometown pa ng anak ko yun. So, makakatipid ako ng Pantansian pag nasa Isabela na ako. Pwede ako mag-stay dun sa Isabela ng ilang araw. Tapos ilulup ko na. Mag-iikot-ikot na ako dun. Madami din magandang spot sa Isabela. Kala nyo ba? Kala nyo ganun-ganun lang ang lugar ng Isabela? Yun ang akala nyo. Tingnan nyo naman to. Grabe yung view dito. Tumutunog yung gulong ko. Masyadong matigas yung gulong. Nakakatakot dito. So mahigit 2 linggo akong mag-North Loop. Yung tipong wala na akong isipin sa kakainin ko na kung magtitipid ba ako. Kasi nalilimit yung budget ko eh. Kapag nag-ride kasi ako, tapos alam ko na nasaktuhan lang yung budget ko, medyo napapaisip pa rin talaga ako na magtipid. Kaya siguro sabi ko nga 30k is goods na sa akin. Sana kailangan natin makaipon ng ganun bago man lang matapos ng 2026. Gagawin ko yun,
year-end ride. Kaso nga lang, problema ko dun, SD card. Paano ko i-record yung ano na yun? Paano natin i-record yun, di ba? Woo! Nasa bulubundukin na tayo. Mamaya nasa Cavite na tayo. Woo! So medyo masakit na yung likod ko. Ayun, meron din pala dito. Paakyat dun, oh. May daan dun. Pero parang nakasara pa. Ginagawa pa siguro. Maliko Bakers. Dun, oh. Papunta dun. Haba, oh. Dun pa, oh. Parang delikado manirahan dyan. May bahay, eh. Ayun, oh. Parang prone sa landslide. Oh shit. Wait lang. Yung ako pa ayaw na mag-charge nung ano ko, ah. Ba't ganun? Nasira yata yung kable, ah. Whoopsie. Check your brakes lagi dito. Papupunta kayo. Always check your brakes. Dito naman, oh. Meron din dito kaso kaakyatin mo pa, oh. Wishing accent. May wishing something daw dun. Oh. Solid. Grabe. Nakailang episode na tayo. Woo. May CR din dito, oh. So buti na lang may mga ganito sa kanila. May mga CR pa. Solid, oh. Binigay sa atin tong araw na to. Although may challenge ng konti dahil yung sa Maliko. Bakit dito ay nakasara? Ang gusto ko sana ng drone. Meron pa dun. Wait lang. Meron pa dun, oh. Iba pa yun, ah. Itong kubo. Okay. May natutulog dun, oh. Nakahamok. Open at 6 AM to 8 PM. Open for camping. Kaso nga lang sa babaeng motor. Iaakit mo pa yung ano. Diyan tayo galing kanina. Woo! Uy, isang big C. Ang gusto ko sana doon yung sumusunod. Tapos malayo yung view niya. Tapos sumusunod sa akin. Tinatrack ako pa ganun. Yun ang gusto kong drone.
Sana ma-improve ng next mini series, yung medyo malayo ka na pero naka-follow pa rin siya sa'yo. Yun sana. Kasi yung follow nito maliit lang eh. Gusto ko yung auto follow na may malayo. Sabi natin dyan, mga nasa kaliwasang side tapos 60 meter. Mga anlayo niya sa akin habang tinatrack niya ako, mga 50 meters, mga ganun. Ganda siguro ng scenic nun, no? Scenic na yun. Tapos pina-follow ka niya dito, susundan ka niya. Ganda siguro nun. Hindi kasi kaya ng mini. Ng Neo ng Neo 2 eh. Malapit lang talaga kaya niya i-track. Mga malalapitan. Buti mga buhangin dito nakagilid lang. So best choice talaga para sa akin yung mini. DJI Mini, Neo 2. Kasi ang bilis ko lang mag drone shot eh. Compare nung meron ako Mini 3, Mini 3 Pro at saka Mini 2. Kailangan ko pang i-on yung remote. Setup pa. So best choice talaga itong gamit ko ngayon. That's the best choice. Ladies' choice. So hindi ako nagsisisi. Hindi ko pinagsisisihan na Neo 2 yung kinuha ko. Dahil good for beginners. No problemo. Easy. May auto follow, may mga aerial shots na automatic na. So sobrang S na nung pagdadrive dito. Sa Neo 2. Sobrang dali na. Whee! Uy. Ang katiting ako ah. Uy, dumudulas sa likod ko ah. Saan yun? Puro lusong na to. So mas makakatipid tayo ng gas. Kasi puro lusong na. Konting throttle lang. And yun na yun. Oh, tingnan niyo yung view na yan, oh. So siguro estimate ko makakauwi ako sa bahay mga alas 8. Abutin na tayo ng yung next episode. Mas mahaba yun. Pabalik ng Cavite. Ang pinakamasatraffic na lang tayo dito sa Bulacan. Pagdating natin sa Bulacan. So estimate ko makakarating tayo ng Bulacan mga alas 5. So Sabado naman ngayon. Sana hindi tayo matraffic ng grabe. Kundi lang tayo nagkaroon ng mga aberya eh. Mas mabilis sana tayo makakauwi at matatapos yung mga natin.
Madaming magandang spot dito na pwede yung pagtigilan. Dito, mga scenic. Eh, wala lang akong... Solo naman kasi ako eh. So, wala tayong iisipin na magpa-picture ka dyan, gano'n. Kung kasama ko lang si Karen dito, yung first love ko, malamang kahit mag-overnight ako dito gabi, okay lang. Susulitin namin yung gala dito. Dito na nagkaroon ng bottleneck ng konti. Medyo nagbabagal sila dito. Matik may katarikan to pag ganito. Matik to. Alam na this and that. Tatay umaahon, no? Grabe, lakas. Init pa nan. Naahon niya yung maliko. Sheesh. Ang lakas. Bukas na kaya yung yung papunta dito? Pababa? Ayoko na umikot ng malayo. Nagpiesta eh. So Maliko to Puyaw River naman tayo. Makakaligo kaya ako dun? Baka madaming tao. Depende. Tingnan natin. Alam ko libre din naman dun eh. Kumaga maghahanap ka lang ng pwesto mo eh. Maghahanap ka lang ng pwesto mo na pwede mong liguan. At ang may bayad dun, yung mga cottage. Kung magka-cottage ka. Dami natin kasabay oh. Literal na chill ride lang talaga eh. Buti na lang talaga wala ditong yung mga buhangin nasa gilid. Hindi siya gumigit na. Kasi pag nag-banking ka dito, yung mga twisties, delikado, tas mas madudulas ka. Delegates. El Delegados. Hindi ko na papaunahan to mga to. Paungunahan to mga to. Para na kaming isang grupo. Ayokong madali pa baba. Chill ride lang talaga. Chill ride lang. Literal na chill ride. Yan ang gagawin natin. Kasi delikado dito men. Ito na may sira. Nag-landslide dito malamang. Mabuhangin. Naging one way siya eh. Isa lang yata gas station dito sa Maliko. Diretso pa doon sa taas. Kaya kung mag-aakit kayo dito, siguraduhin nyo may gas na kayo. Kapag nakamotor kayo. May naahon pa oh.
Wow, ganda ng view. Oh. Grabe yung nature. Woo! Ang haba na ng recording ko nga pala. Nakakailang oras na ako. Kaya bahala na kayo mag-fast forward ko. Kung pina-fast forward nyo. Basta ako mag-video lang. Bahala na kayong i-ano. Iba kasi yung ano eh. Iba yung mga may mga putol na video eh. Iba kasi yun eh. May mga nagko-comment kasi sa akin na mas gusto nila yung uncut, yung hindi napuputol. Kasi kami sa mga napapanood nila ng mga content creator, mga vlogger, mga YouTuber is yung video. Sabi natin pumunta ng Maliko, hindi nila bibidyohan yung mismong full ng paangat ng Maliko. So yung mga manonood, i-expect nila madali lang. Yung pag-akyat ng Maliko, ganun lang pala, mabilis lang. Kaya ang ginagawa ko sa mga videos ko, hindi ako nagka-cut ng video. Mag-cut man ako, siguro nag-CR lang ako. CR break. Or nagpalipad ako ng drone. Or nalobat ako. Pero dun pa rin naman ako magko-continue kung saan ako nag-cut ng video. So parang uncut pa rin yung road. Kung ano yung nakikita nyo mula sa simula hanggang dulo, yung pa rin. Kahit nag-cut yung video, yung kalsada ang pinag-uusapan natin, uncut pa rin talaga siya. May mga nagko-comment kasi na mas preferred nila yung uncut video kaya sa mga sa mga putol-putol. Kasi napapakita ko yung yung expectation. Nagkakaroon sila ng expectation. Alam na nila yung i-expect nila pag umakyat sila. Kaya I suggest kung may mga vlog ako na gusto nyo puntahan, panoorin nyo ng buo hanggat maaari para handa kayo. Kasi kung pinas forward nyo yan, malay nyo may nadaanan pala akong sirang kalsada, may nadaanan pala akong malalang diba? Tapos hindi mo alam, magugol ka na lang pag niride mo na pala yun. Ayun pala, mayroon pala dun kasi pinas forward mo. May sira kalsada pala, pinas forward mo. Yan yung sense kung bakit ako di nagkakat ng video. So ibahin nyo to, si so be it. Hindi ako nagkakat ng video basta-basta. Para na rin sa inyo, sa mga manonood. Imagine Cavite to Daang Katatubo, na videohan ka ng buo yun. Tapos ngayon, pabalik naman tayo ng Manila, bibidyohan ko ulit. So may malalaman nyo rin kung saan dumadaan pag pabalik ng Manila, di ba? Sinasabi ko naman yung mga street, kung nasa na tayo, kung nasa na tayo yung lugar, di ba? Landslide prone area. Papaanohan ko tong brake ko. Bibilang ko ng bagong brake shoe. Ramdam ko nung pumunta ako ng Daang Katatubo feeling ko hindi sapat yung isang malalim na lusong dun, nakabrake na ako lahat nakatodo na umaandar pa rin ako nakakaba, pero hindi siya ganun kahaba. So meron pa tayong 9 kilometers na lang. Malapit na tayo sa baba. Ilang kilometro na lang. Kung 9 kilometers yung Puyao River, siguro 7 kilometers na lang yung lusong natin. Medyo mahaba. So ito yung i-expect nyo pag lulusong na kayo sa Maliko. Ito, check your brakes. Tsaka magkakaroon ka ng kasabay dito. Excuse me po. Double solid
Double solid line. Diyan ka mag counterflow. Alam nyo na yan, pag nakita nyo yung double solid na yan, bawal mag overtake dyan. Sabihin yan, danger, danger, danger. Uy, mga kulimlim. Ay, thank you Lord sa magandang panahon ng ride ko. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Pati yung nagbataan loop ako. Ang dami na sa likod, oh. Ang haba na namin sa likod, oh. Ayun, oh, ang haba na namin, oh. Parang may convoy na kami. Siyempre, magdadaan-daan ka dito. Sino ba namang nasa di matalo pag-iisip ang babakbak dito? Sige, bumakbak ka dito. Subukan mo. Huwag mo subukan. Masisira ang buhay mo. Masisira ang buhay mo at ang motor mo. Woohoo! Malapit na. 18 minutes nandun na tayo sa Poyo River. Susulitin na natin to. Uy, ano yun? Uy, nagkaroon ng ano. Okay, 1:1 to. 1:1. Naka-overtake tayo dun, ah. Naka-overtake tayo dun. Hahahay. So, puro motor yung nasa harap natin. Titirit! Ito na pala mga kagrupo ko. Oh, ingat lang guys, ha. Ingat. Oh, check your brakes. Okay, linya lang tayo, linya. Do not break the line. Sa isa lang, eh. Life is beautiful. Drive safely, arrive home alive. Yan na, binibigyan na ka ng warning. Drive safely. Dumating sa bahay ng buhay. Alam nyo na yun. Dapat ganun ang mga warnings. Ganun ang magandang warning, eh. Para magtanda. Tumatak sa isip ng tao na ito yung warning, oh. Oh. Kailangan ko makauwi ng buhay. I need to go home alive, eh. Nag-overtake yung Hilux. Ako lang yung overtake. Hindi ka makakabanat dyan, sir. 17 minutes. Malapit na tayo. Mga maahon sila, bossing, oh. Grabe. Hindi ko naman imagine sarili ko na nagbabike ng ahon ng ganito. Parang hindi na, eh. Parang sa edad ko, malaking adjustment ang mangyayari pag bumalik ako sa bike, eh. Lahat palusong. So kapag pupunta kayo dito sa Maligo, ipakondisyon nyo yung motor nyo. Dapat nasa kondisyon. Siguraduhin nyo para wala kayong maging problema dito.
Lalo pag palusong na kayo pababa, medyo delikado. Importante dito brake tsaka gas. Baka paakit pa lang kayo, maubusan na yung gasolina. So far meron pa tayong 3 bar. Mamaya 2 na lang yan. Kasi naka 100 kilometro na tayo mahigit eh. Mula sa Stanza Beach hanggang dito sa Maliko. Grabe init. Pero hindi ko ramdam yung init sa suot ko na armor. Clean restroom. Meron din ditong restroom. Maya maya matatanong na natin yung baba. Uy, yun yun. Putik na yan. May nakausling ano dun. ...14 minutes... ...nasa Puyo River na tayo. So sana maligo dun eh. Tignan natin kung makakaligo tayo saglit para ma-refresh naman tayo. Sabado kasi ngayon, baka madami naliligo eh. Para bago makauwi fresh. Tarik yung araw. Woo! Malapit na. Natatanong ko na sa mapa yung ano, yung baba. Yung lilikuan natin papuntang Puyo River. Tanaw ko na. Akin ang natatanaw. Kinapos yung tubig ko. 7 liters. Patandaan ko yun. 7 liters dapat yung tubig pala. So natupi ko na. Yung talagyan ko ng tubig. Ipinakita ko sa mga recent episode natin sa Pangasinan Adventures. Ayan o. Wala na. Nilagay ko sa top box sa loob. So yung nakagandaan pag mayroon kang ano, patutupi. Tupi-able na water jug. So isa yun sa mga naging magandang investment ko. Mura lang yun. Wala pa yatang 100 yun eh. Para hindi na ako bibili-bili sa tindahan. Dire-diretso na yung ride. Medyo kinapos lang. Kasi nga 5 liters lang yung nalagay ko, dapat pala 7. So lesson learned ulit tayo dun. Damihan yung liters na ilagay. 7. Punuin natin. Medyo mabigat, 7 liters. Pero sulit naman. Kasi importante yan tubig. Bibili na ako ng ng water. 1 litro sa 7-Eleven.
Lapit na. Kita ko rin pababa. Tapos liliko na tayo dun sa ano. Ito na. Lapit na. Ayan na. Pag nakita nyo na yung mga punong ganyan, ibig sabihin malapit na kayo sa baba. Iba yung puno pag nasa taas ka eh. Ito na yung baba. Oh, may mga restroom dito ah. So wag kayong mag-aalala sa mga restroom dahil madami sila dito. So ito na yung pinakababa. Tapos kakanan tayo sa unang kanto dito. Papuntang Puya River. Ito yung bridge. Pag nakita nyo yung bridge, kanan kayo dito. Ay teka. Dito. Dito ba? Teka lang. Tama ba? Puyo River dito? Sa kabila yata. Sa kabila. Sarado. Sa kabila. Parang sarado yung daan dun. Iba dun eh. Sa kabilang side. Puntang Puyaw. 12:30 na. Well, 30 mga kaibigan. Walang daan dun. May nakalagay sa Google Maps, may daan eh. Parang sinara. Tapos kakanan tayo. Taas nung inakit natin, no? Grabe yung bundok ng Maliko. Tayo kakanan tayo dun sa unang kanto. Tapos may kanto dito, kakanan tayo. Dito. Dito. Tayo papuntang Puyo River po ito. Puyo River, ito po. Salamat po. Apo. Okay, tinanong ko na. Puyo River. Dito nga. Sumula dito ay 2.9 kilometers. Pagbaba ng Maliko ilog naman. So ito yata yung ano na yun. Pababa. Simentado. Kung tayo nang galing sa bundok na yun, sa harap. So, Puyo River naman tayo mga kaibigan. Pagbaba ng Maliko, Puyaw. Puyaw River. Imagine, doon tayo pumunta ganyang kataas. Woohoo! Dito ramdam ko yung sampal ng mainit na hangin eh.
So dito, wait lang. Kakanan. Ah, pwede dun. Dun pala. Ito pala, yung bridge na to. Ooh. Ito. Oh shit. Dito nga. Woo! First time! First time! Woo! First time ko sa ganito ah. Uy, may ipo-ipo. Oh! Pwede rin doon pag kotse. Dire-diretso. Diretso tayo. Ay, teka, saan ba dito? Ito. Boss, papuntang Puyaw River. Puyaw. Eto. Okay, salamat. So, ayan. Buti may mga natatanungan tayo dito. Puyaw River. Malapit na. 1 kilometers. 1.5 kilometers. Yung sinasabi niya lang, Puyaw River Picnic Ground. Woohoo! Maganda naman yung kalsada. Medyo challenging lang. Pag may nakasabay ka dun sa ano, sa isang diretso na yun, yun lang. Woohoo! After dito, pabalik na tayo. Muntik na madire-diretso. Ilog na pala yun. Tapos sa dulo, kakanan. Pangasinan Adventures ni Soviet. Tapos kanan. Ah, ito na. Ito na mismo. Oo, ito yung nakikita ko sa ano. Oo, ito ay nakikita ko sa kanila. Dito nga. Dito nga. Ayan, Puyaw River. Ayan, ang daming ano. Woo! Paliparan natin ang drone to. Talingkapor 4P. Yes, 4Ps. Kaso paano pag may sasakyan ka, saan ka pupunta? Daming cottage oh. Ang haba. Ang daming cottage dito. Yun oh. Paliparan ko lang ng drone. Yun oh. Grabe init. Ito lang ako sa gilid. Ayan oh, pwede kayo maligo dun. Ang dami. May mga ano na dun. Papaliparan ko na lang ng drone. Ayan oh. Mainit. Ang daming ano. Ang daming cottage. Puyaw. Pwede kayo mag-overnight dyan. Uupahan nyo lang. Ito ang Puyaw River Picnic Ground sa San Nicolas, Pangasinan. Sobrang lapit lang dito sa Maliko. Dumadagsa ang tao dito kapag summer. Kaunti naman ang pumupunta kapag tag-ulan na. Wala kayong babayarang entrance fee dito. Pwede kayong maligo. Kung gusto nyo umupa ng cottage, doon lang kayo magbabayad.
Hindi ko alam kung magkano yung rate ng mga cottage nila dito. Malinis naman yung tubig dito dahil yung tubig dito ay nanggagaling sa bundok ng Pangasinan. Kaya naman kung naiinitan kayo at gusto nyo magpalamig ng katawan bago umuwi galing Maliko, pwede nyo tong puntahan. Ito yung ilog. Mahaba to. Ito nakikita nyo na yan, yung sa drone shot. Sobrang haba niyan. Ito, tingin ko parking din to. Kapag bumabagyo, tingin ko maabot dito yung tubig. At parang nabawash out tong mga to. So madaming cottage dito. Magsawa kayo. Siguro sa mahal na araw, sobrang dami ng tao dito. Dito sa Puyo River na to. Ito. So ito yung mga cottage dito. Ang dami. Hindi na ako maliligo dito siguro kasi kailangan ko rin umuwi. Yun lang, may mga part na malumot. May mga part na malumot pero doon yata hindi malumot doon. Sa bandang gitna. Ito malumot tong side na to. Ito sa kabila. May nag-iihaw din dito. So yun, ang bandang gitna walang lumot. Ayan o. Doon, may naliligo doon. Bandang gitna walang lumot. Tsaka flowing siya. Ayan, flowing talaga siya. Flowing river siya. Ayan. Dito lang sa Bukana may mga lumot. Pero doon sa gitna, wala. So pwede kayo maligo dito. After nyo maliko, pwede kayong umekta dito. Hindi ko alam kung magkano yung mga bayad ng cottage dito. So pwede nyo gawin itong ruta na to. Ayan. Ito yung Puyaw Picnic Grove, kung doon kakabali. Picnic ground. So yan, malawak to. So I suggest puntahan nyo yung lugar na to weekdays. Okay din kung after nyo magmaliko, ligo dito tapos uwi. Basic. Pwede na. So yun lang, abangan nyo yung next episode natin. Pauwi na tayo ng Cavite. Maraming salamat. Like, comment, share, and subscribe. Sa uling episode ng ating Pangasinan Uncut Adventures ay pauwi na tayo mula dito sa Puyo River. Ilang oras kaya magiging biyahe natin? Malamang aabutin na tayo ng gabi. Anong oras kaya tayo makakauwi? Magkano nga ba ang nagastos natin sa buong biyahe na to? Yan ang aabangan nyo sa susunod na episode ng ating Pangasinan Uncut Adventures.